Saksi sa Double B! Nasa linya na natin, Senator Risa Ontiveros, Chairperson, Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality. Senator, magandang umaga, si Joel Siweng po ito. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga po, Ms. Weng, Sir Joel, at sa lahat po ng ating mga tagapanood. Ma'am, ano itsura ng anti-political dynasty bill para ho sa inyo? Para po sa akin at dumaraming mga may akda sa Senate, ito po ay nagmumukhang finally, after 4 decades na iniutos ng konstitusyon, maipapanganak na naming batas na ipagbabawal effectively, no, yung magkakamag-anak hanggang sa 4th degree of consanguinity, ibig sabihin magkakadugo, o hanggang 4th degree of affinity, meaning magkakamag-anak dahil sa marriage, no, na tumakbo ng sabay-sabay or sunod-sunod sa mga tukoy na mga posisyon at saka levels ng political positions. 7 po yung tinutukoy ng aking kontra-dinastiya bill na mga sitwasyon na dapat hindi pwedeng tumakbo ang mga magkakamag-anak o di kaya magkakapamilya. And bakit, no? Importante ito dahil sa tagal ng hindi pa sinunod ng Kongreso ang utos ng konstitusyon na mag-provide by law ng anti-political dynasty law, sa 139 na mga syudad natin dito sa bansa o 149 na bansa, 113 na ang pinamumunuan ng mga political dynasties over time. And masama pong epekto nito, Sir Joel, Miss Weng, sa ating politika, pati nga sa ating economic development. Napapatunayan ng mga pag-aaral na kung saan may political dynasty, mas malamang nadidegrade yung kalidad ng social services o mga serbisyo. Mas posibleng tumaas yung korupsyon tulad nung nakita natin recently sa mga flood control projects, scandals. At yun na nga, nade-degrade yung kalidad pati ng politika at sa kapartisipasyon ng ating mga mamamayan sa paggogobyerno. Ma'am, nabanggit niyo may 7 sitwasyon na hindi dapat tumakbo Yes. ang magkakamag-anak. Sa mabilis na paraan, Opo. ma'am, ano-ano po yung 7 sitwasyon na ito? Opo, ilan sa pinaka-importante dyan, hindi pwede na kapag may isang national official na may tatakbong kamag-anak niya para sa isang national position din. Ganon din kapag may local official, hindi pwedeng may kamag-anak siyang tatakbo sa parehong legislative district o kaya syudad o kaya probinsya. Gayon din kung may isang national official or may isang local official, hindi pwedeng may kamag-anak siyang tatakbo sa party list. At hindi rin pwedeng tumakbo, halimbawa, ang isang kamag-anak ng isang opisyal, whether sa national or sa local, sa susunod na term. So, ibig sabihin, hindi pwedeng magkakasunod-sunod. Hindi pwedeng So, pinapasa o minamana ang hindi posisyon. pwedeng ipinapasa kasi hindi naman mana, di ba, ang political position. Yan po ay mandato na kailangang ibigay or pwedeng bawiin ng ating mga mamamayan at botante sa pamamagitan ng eleksyon. Kasi ang related sa politika, ma'am at saka Joel, kaya lumalala ang political dynasty din ay dahil susunod, halimbawa natapos ang termino ng isang opisyal, susunod asawa niya or anak niya kasi Yes. ayaw nilang bitayiban yung lugar dahil kawawa naman daw yung kanilang supporters. Yun ang Hindi inaalala naman- nila. Kung ganun po, hindi naman supporters lamang ang nakataya dito, yung buong constituents nila. At yun na nga po, hindi naman kumbaga pamana na ipapasa sa isa't isa, whether sabay-sabay o in the same term or sa magkakasunod-sunod na term. Yung pag-aalaga po sa constituents ay yan po ay tungkulin ng isang public official at hindi yun po ay pwede lamang, kaya lamang ang isang pamilya, no, na gumanap ng ganyang tungkulin. May mandate na ibinibigay ang ating konstitusyon, pinagkakaloob yan ng mamamayan o botante sa pamamagitan ng eleksyon at may resources na inilalaan ang gobyerno para sa mga public officials para gamitin sa mga constituents. Hindi yan, kumbaga, naka-earmark sa iisang dynasty lamang sa isang lugar or sa mga dynasty lamang sa buong bansa natin. Alright. Ito, ma'am, ito first time, no? Napansin namin ni Weng at marami rin yung nakapansin na sa unang pagkakataon after 4 decades, Weng, merong
presidente na nagsabi na isa prioridad ninyo itong pagpapasa nitong batas na ito. Pero marami yung nagtatanong din kung priority mo ito, bakit hindi mo i-certify bilang urgent? Tingin nyo meron bang pangangailangan na ito po'y gawin, ma'am? Well, walang nagpipigil kay Presidente at makatutulong pa yon, no? Bukod sa dumadami kaming mga authors sa Senado, dumadami din hari nawa yung mga counterparts namin sa House na nagfa-file nitong mga kontra-dynastia bill. Hindi na masama at lalong makatutulong kung yun na nga, i-certify as urgent ni Presidente ang panukalang batas na ito. At least kami sa Senado, nagsimula na kaming dinigin itong mga kontra-dynastia bills namin. Nagkaroon na ng isang pagdinig sa komite. Ako nga po yung namuno sa hearing na yon dahil inutos ako ng aming committee chair na si Senator Ping Lacson. And at that time, meron na kaming tinalakay na 3 panukalang batas, 4 ang may akda nun at may sumunod na 2 pa. So may akda rin kami ni na Sen Ping, Senator Kiko at mga 5 pa ng aming mga kasama sa Senado. So yung House, kapag dininig na rin nila iyan at lalo na pagkatapos isama ito sa priority legislative agenda sa LEDAC, yung Legislative Executive Development Advisory Council, pag sinertify as urgent yan ni Presidente, lalong. And it can't be too soon, no? Kasi ilan na ba? 37 years na ba o higit na hinihintay ito ng ating bayan. Ma'am, kahapon, 2 personalidad sa Kamara na alam nating nasa gitna ng dinastiya ang naghain ng anti-political dynasty, si Congressman Sandro Marcos at si Speaker mismo, Bogie D. Tiwala po kayo na uusad talaga ito sa Kamara? Well, tulad Yung counterpart po ninyo sa lower house, ha? Oo. Opo. Well, siyempre, kanila po iyan, pero masaya ako na yung mga kapartido ko sa Akbayan Party, sina Rep. Chel, Percy at Dada, at kasama yung mga kasama nila sa minority, sina Senator Laila, at yung iba pang mga kaalyado doon, ay isinusulong na po nila. And syempre, umaasa ako lalo na din dito sa Senado na itutuloy na namin. I mean, hindi lang kasi ito dahil sa aming ginagawa. Isipin po natin yung atmosphere kung saan na ito na-refile namin yung ganitong mga kontra-dynastia bills. And surprise, surprise, no? May mga at least pananalita ng suporta mula sa presidente, sa speaker, and sigurado ko suporta ng Senate President Tito namin. Higit pa doon, no? Yung pagnanais ng ating mga kababayan. Sumabay na ito sa matinding galit at pagkagusto ng mamamayan na papanagot yung mga nangurakot dun sa flood control projects na iskinam lang pala, no? Naging isang malaking skandalo. So palagay ko itong hindi lang anti-corruption pero itong anti-political dynasty na sentiments ay namumuuna at hindi na pwedeng ibalik sa dati. So ngayon, the ball is in our court. Kami sa Kongreso, sa 2 kapulungan, mag-deliver na sa wakas ng isang kontra-dinastiya na batas. Kaya pong ihabol for 2028 elections? Oh my gosh, dapat lang. Kung yun na nga kung i-certify as urgent, bakit hindi namin kayang ihabol ngayong taon, no? At ngayong itong sesyong ito ng 20th Congress. Wag naman namin intayin pa ang 3 taon or 2 taon pa bago ang susunod na general election sa 2028. Kapag ipinasa namin hanggat maaga, makatutulong na ito itaas ang kalidad hindi lang ng politika at paggogobyerno sa kamay naming mga nagtatrabaho sa gobyerno, lalong gaganda yung espasyo para magpartisipa at makapagdesisyon, maging impluensyal, no, ang ating mga mamamayan at botante sa politika at sa eleksyon na rin. Alright, Senador, salamat sa oras. Mag-ingat Ma'am, ka, good morning. Salamat din po. Thank you po. Morning. Thank you. Thank you. Good morning.